For the content ay kinamay at kinapakapa ng isang content creator ang mga tindang siopaw at hotdog sa isang convenience store. SK chairman pa man din siya, nahuwaran dapat ng mga kabataan. Nagsorry na siya matapos batikusin dahil sa dugyot na ginawa sa pagkain. May report si Mark Salazar. Paulit-ulit ang paalala ng mga eksperto na tiyaking maayos at ligtas ang paghawak sa pagkain. Kaya ilang netizen ang nagalit at nandiri. Sa viral videong ito, kahit pabiro, walang habas na hinawak-hawakan ng customer ang mga panindang siopaw sa estante ng isang convenience store. Hindi pala siya pwede. Sinunod pa ang mga hotdog sa kabilang shelf. Wala naman tinakay. Malamig din talaga yun. Malamig yung hotdog. Komento ng netizens, banta sa kalusugan ang ginawa niya. Paano kung may customer na nagkasakit? Kung basta-basta kasing maghahawak ng mga pagkain, lalo na kung hindi pa naghugas o nagdisinfect ng kamay, maaring dapuan ng mikrobyo ang mga pagkain na makakahawa sa iba. Ayon sa World Health Organization, sa poor hand hygiene, mataas ang risk na tamaan ng acute respiratory infections tulad ng pneumonia at diarrheal diseases gaya ng cholera. Lubhang nakamamatay o may mataas na mortality rate ang mga sakit na yan, lalo na sa mga batang edad 5 pababa. Lalong nakagugulat na isa palang SK o Sangguniang Kabataan chairman ang nasa viral video, si Mark Adrian Napiza, taga Santa Cruz, Laguna. Sa kanyang Facebook account, umamin si Napiza na mali ang ikinilos niya sa video. Aniya, biro lang ito bilang video content kasama ng mga kaibigan. For the content, kumbaga. Alam niya raw na hindi ito tamang asal, lalo't isa siyang halal na SK chairman. Sabi pa niya, binili niya lahat ng nahawakan niyang pagkain. Humingi rin umano siya ng paumanhin sa pamunuan ng convenience store dahil sa abalang idinulot niya at sa paggawa ng content ng walang pahintulot. Nangako rin si Napiza na makikipag-ugnayan sa Sangguniang Kabataan Federasyon at DILG at handang tanggapin ang anumang nararapat na hakbang o gabay mula sa kinauukulan. Ordinaryong tao man o may katungkulan ng mga influencer o content creator, saklaw dapat sila ng Code of Ethics and Standards ng grupong Creator and Influencer Council of the Philippines. Kabilang dito ang pagkakaroon ng integridad at ang palaging pagsunod sa tamang asal at ugali. Pero tila hindi yan nasusunod kung pagbabasihan ng ilang beses na ring nababalitang content na delikado o malaking abala sa publiko. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.